Hello guys, magandang umaga Los Angeles, California at magandang gabi naman po dyan sa Pilipinas at sa lahat ng sumusuporta sa atin sa buong mundo. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa ating lahat. So, hindi ko po ma-shout out lahat yung mga nagko-comment sa atin na taga Sorsogon, taga Cebu, taga Davao, dyan sa Quezon City, ang dami-dami po nilang may mga taga Bicol na mga supporters natin. Ako'y nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil sa mga new followers ko, hindi ko po kayo maisa-isa na i-shout out dito. What I mean, taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa pagmamahal, suporta nyo po sa akin. Nawa hindi po kayo magsawa, guys. Ang dami-dami nyo na nagpapa-shout out na sinasabi nyo, you're from Bicol, you're from Sorsogon, you're from Davao Oriental. Mahal na mahal ko kayong lahat, guys. So, sana hindi kayo magsawa na suportahan po tayo. And guys, bibigyan lang po natin ng reaction yung warrant arrest kasi lumabas na daw ni Senator Bato. Kung ako sa'yo, Senator Bato, hindi sa huwag kang lalabas, magtago ka. Hindi sa dahil wala kang bayag o huwag mong harapin kung ano man yung pananagutan mo. Diyan sa Pilipinas mo, harapin yan. Diyan may hustisya tayo. May Supreme Court tayo diyan, huwag sa ibang bansa. Magtago ka hanggat gusto mo. Ganon din si Senator Bongo, ikaw na raw susunod. Sa totoo lang guys, nakakahiya na tayo sa buong mundo. Bakit ibang bansa ang nilitis? Mayroon naman tayong Supreme Court dyan. Kumilos kayo dyan. Dyan nyo sila panagutin, dyan nyo sila litisin kung ano man yung kasalanan nila. Hindi sa ibang bansa guys kasi nakakahiya tayo. Ang presidente namin dito sa Amerika, dating miyembro ng ICC pero umalis siya. Umalis siya dahil ayaw niya yung policy, ayaw niya yung hate na hate niya po ang ICC. Kaya nga yung mga ICC dyan na judge, naka-freeze yung account nila. I-freeze ni Donald Trump po. Dahil sa panggigipit nila sa mga kaalyado niya na bansa. Ayaw na ayaw niya kasi it's a kangaroo court po ang ICC, pera-pera lang po dyan. Alam natin yan, pinakilos din ni Bangag ang pera niya para idiin tong mga Duterte. Yun ang totoo guys. Kasi may nag-link dyan na video guys, hindi ko pa na-upload, na ang talagang katotohanan dyan, si PBBM ang nakipag-communicate sa ICC para mabigyan ng warrant of arrest si Tatay Digong. Anuman ang problema o anuman ang pananagutan ni Tatay Digong, meron tayong bansa, buhay ang hustisya natin. Diyan natin litisin guys. Hindi sa ibang bansa, hindi ibang lahi. Like, our president here in United States, never ever niyang isosurrender nino man na Americans dito. Protektado lahat ng mga American citizens dito sa Amerika at hindi nila ito magagalaw. Nino man. Kung may kasalanan naman yung tao dito mismo nila lilitisin, hindi ibang lahi. Sana ganon din si Bangag, kaso Bangag nga kasi, kaya ganon po ang desisyon niya. Ang kumikilos yung mga nasa paligid niya, ganon din siya. Ganon ang epekto ng cocaine, guys. Bakit natin nasasabi to? Kumpirmado yan sa kapatid niya na drug addict siya. Lulong siya mula noon binata siya hanggang ngayon. So, agdala babaingan su presidente tayo. Kaya lagi dan ibabaga, Jad America, son of dictator, addict, Bangag. Agdakala babaingan, PBBM. So, magalit kayo ng gusto nyo, kayong mga loyalista, wala akong pakialam. Opinion ko to. Kung gusto nyong mag-comment o gumawa ng opinion, dyan kayo sa account nyo. Ipahayag nyo dyan yung gusto nyo. Ako guys, sinasabi ko lang yung katotohanan. Ako gising na gising ako sa mga nangyayari. Dahil dati sumuporta din kami kay BBBM. But now, it's just because yung mga nangyayari, nagkanda leche-leche ang Pilipinas dahil sa kanya. Flood control, bumaha, ang daming namatay. Sinuko niya ang Pilipino sa banyaga para litisin dating former president pa. My God, nakakahiya na ang Pilipinas. Nasa ng dangal ng Pilipinas ngayon? Wala na. Pero nung panahon ni Tatay Digong, guys, you're very proud.
nasabihin ay ma-Filipino. Kasi nga, hinahangaan si Tatay Digong. Marami siyang build na ginawa pero hindi na pinagpatuloy ni PBBM. Nakita ng kapatid ko kasi umuwi dyan. Nakita niya yung mga hindi na tinuloy dahil binulsa na ang pera ng gobyerno. Bakit ko kayo tinutuligsa? Kasi ang sakit tignan na maraming naghihirap na mga tao, maraming hindi kumakain, pero kayo tumatamasa ng kasarapan ng buhay, especially dyan sa Kongreso, guys. Dahil, imagine, in spite of everything na alingaw-ngaw about sa Kongreso na magnanakaw, kesyo ganyan, hindi pa rin daw tumitigil na pinag-uusapan yung mga kickback dyan. According yan kay Congressman Leandro Leviste. Kaya dyan siya naiinis na walang pagbabago sa Kongreso. Yung pagnanakaw. Kasi, bakit nila ginagawa yan? Kasi ganyan ang presidente natin. Kung ang presidente nating matino, magiging matino din yung ng mga nasa baba, kahit papano, di ba? Alam natin walang perpekto na pamahalaan. Hindi maiiwasan yung kickback na yan, pagnanakaw yan. Pero, kung ang presidente natin matino, kahit papano, hindi ganyang kalala yung nakawan. Like panahon ni Tatay Digong. May nakawan man nung panahon niya, pero hindi grabe na kagaya ni PBBM na halos wala ng pera ang Amerika, halos wala nang magbigay ng donasyon sa Pilipinas dahil ang sinasabi na lang, wala, bakit nyo bibigyan ng Pilipinas? Ibubulsa lang nila. Yun ang totoo dyan, guys. So talagang nakakahiya na po. Wala nang dangal ang Pilipinas, wala na tayong mukha sa ibang lahi dahil pinag-uusapan na po tayo. So, agree man kayo o hindi sa akin, wala po akong pakialam. This is my opinion. Kung may opinion kayo, gumawa kayo diyan sa sa account nyo. Total naman may kanya-kanya tayong Facebook, di ba? So mag-ingat po tayo, guys. And doon naman sa DTI naman, guys, na sinasabing okay na daw yung 500. Yung Secretary Roque na nasa DTI. Yung 500 po, madam, dito po halagang burger lang yon, $10 po. Kulang pa nga $13 na po yung burger namin dito na combo. So, masyado nyo nang minamaliit po yung mga kababayan natin na nasa laylayan. Halagang 500, Noche Buena na. Nag-viral po yun, nakakahiya na po talaga ang Pilipinas. Grabe pandidildil na mo ang 500, pwede na sa Noche Buena. Diyos ko, pumunta ka ng Jollibee, how much na? Yung 500 daw, pwede na daw salad, may spaghetti. Hello? Okay ka lang, secretary sa DTI? Okay ka lang ba, Secretary Roque? Magkano na yung mga ingredients niyan? Wala na. Sinabi ng kapatid ko nga, yung 500, kaya hindi lang ang mabibili dyan sa Pilipinas Ginawa mo namang talagang, Diyos ko naman, minamaliit nyo, samantalang yung mga kongreso, mga masasarap ang buhay, guys, sa pagnanakaw. Tapos, ginaganyan nyo lang yung mga nasa laylayan, 500, okay na. Kahit paano yung mga yan, gusto man nila, kahit na wala silang pera, gusto nila, maganda rin yung ilalatag nila sa mesa nila. So, hindi ko na alam, guys, talagang nakakasakit na ng ulo yung mga, yung mga nangyayari ngayon. So, yun lamang, guys, maraming salamat at mag-ingat po kayo dyan, magdasal para sa ikagaganda ng ating bansa na hindi ko alam kung kailan po liliwanag ang perlas ng silanganan. Love, happy lang po.